Buenos dias, Binibini at Ginoo. Buenos dias, mga kapwa mag-aaral. Ngayon ay mararanasan ninyong maging isang mananaliksik at manunulat hinggil sa iba pang mahalagang impormasyong may kinalaman sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere at ang mga mahalagang tala sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Ngunit bago natin simulan ang pagbasa, ay pagtuunan muna natin ng pansin ang mga salita mula sa ibaba. Ang mga salitang ito ay ginagamit sa kabanata o mga kabanatang iyong babasahin, kaya't makatutulong na alam mo na ang kasing kahulugan ng bawat isa para sa mas malalim o mabisang pag-unawa. Ngunit bago natin simulan, meron akong mahalagang katanungan. Bilang isang kabataan, paano mo mapapahalagahan ang kabayanihan at mga nagawa ni Dr. Jose Rizal para sa ating bansa? Si Jose P. Rizal ay isinilang noong ika-19 ng Hunyo taong 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay pampito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialo. Ang nagsilbing unang guro ni Rizal ay ang kanyang butihing ina. Sa murang edad na 3 taon ay marunong na siyang bumasa. 9 na taon siya nang mag-aral sa Binyan, Laguna, sa eskwelahang pinamamahalaan ni Justiniano taong 1872 nang siya ay pumasok sa Ateneo Municipal de Manila. Si Rizal ay kasapi ng kilusang propaganda. Ito ay isang kilusan ng mga Pilipino na nagsisikap na matamo ang pagbabago sa pamamahala ng Kastila sa Pilipinas tungo sa mapayapang paraan. Noong ika-3 ng Hulyo, taong 1872, itinatag niya ang kapisanang La Liga Filipina. Makalipas ang 4 na araw, ipinatapon siya sa dapitan dahil sa bintang na siya'y may kinalaman sa kilusan ukol sa paghihimagsik ng mga araw na iyon. Si Rizal ay pinaratangang nagpakilos sa himagsikang inumpisahan ni Andres Bonifacio. Siya ay nilitis at nahatulan ng parusang kamatayan. Siya ay binaril noong ika-30 ng Desyembre taong 1876 sa Bagong Bayan na mas kilala ngayon bilang Luneta. Ang dalawang nobelang obra maestra ni Rizal ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga nobelang nabanggit ay tumutuligsa sa pang-aabuso ng pamahalaang Kastila at mga paring Kastila sa Pilipinas. Ang mga nobelang ito ang naging dahilan upang ituring na kaaway si Rizal ng mga Kastilang namamahala sa Pilipinas at siya na ring naging mitya ng kanyang maagang kamatayan. Ngayon ay tutungo na tayo sa kung paano nabuo o nasulat ang nobelang Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Rizal. Magda-24 na taon pa lamang siya nang isinulat niya ito. Ang nobelang ito ay may tuturing na walang kamatayan kung paano walang kamatayan ang kabayanihan ni Jose Rizal. Ayon kay Dr. Blumentritt, ang Noli Me Tangere ay isinulat sa dugo ng puso. Bakit kaya naisip at nawika ng ating pambansang bayani ang lahat ng ito? Musmus pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang kalunos-lunos na kondisyon ng Pilipinas dahil sa pang-aapi ng mga Espanyol. Sa sarili niyang bayan sa Calamba, unti-unting namulat ang kanyang mga mata sa kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Naisipan ni Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere dahil sa 3 aklat na nagbigay sa kanya ng inspirasyon.
Ano nga ba itong The Wandering Jew? Nang mabasa ni Rizal ang aklat na The Wandering Jew o ang Hudyong Lagalag, ay nabuo ang kanyang puso na sumulat ng isang nobelang gigising sa natutulog na damdamin ng mga Pilipino at magsisiwalat sa kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol. Ang aklat naman na Uncle Tom's Cabin ay tungkol ito sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga Negro. Dito tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. At syempre, ang banal na aklat na sa mismong pamagat na Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay huwag mo akong salingin, na hango sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakakabatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas. Ngunit, hindi ito nagkaroon ng katuparan. Kaya sa harap ng kabiguan, sinarili niya ang pagsulat ng walang katulong dahil nga siya ay nabigo. Bago matapos ang taong 1884 ay sinimulan niya itong isulat sa Madrid at doon natapos niya ang kalahati ng nobela. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris noong 1885 at natapos ang sangkapat. Tapos niya ang Noli Me Tangere, ngunit wala siyang sapat na halaga upang maipalimbag ito. Pero, merong isang taong tumulong sa kanyang pinansyal upang maiprinta ang nobela at ito ay sa katauhan ni Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salapi na naging daan upang makapaglimbag ng 2,000 sipi nito sa imprenta.